Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marvin Carandang at shoutout kay Mario Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pagkarinig nito, hindi na nagsalita si Luo Jin at napaisip ng malalim. Matalino siyang tao at natural na alam ang kahulugan ng mga salita ni Haijin. Ang grupong iyon ng mga tao ay nagnanais ng dugo ng tao. Matapos magutom sa napakaraming araw, ang una nilang ginawa nang pumasok sila sa lungsod ay pumatay ng mga tao at kumuha ng dugo. Para itong magnanakaw na pumapasok sa isang lungsod, hindi mo maasahan na ang magnanakaw ay hindi magnakaw ng pera at pumatay ng mga tao. Ngunit sa halip ay pumasok upang kumain ng mabilis at ipagsigawan ang pangalan ng Buddha sa iyo. Tama. Ito ay hindi makatotohanan. Pare, may katotohanan ito, sabi ni Luo Yinger. Although we are a city under their jurisdiction, it is under normal circumstances, we cannot count on them, at least pagdating sa buhay. Tumanggaw si Luo Jin. Nakita ito ni Haijin at hinampas habang mainit ang bakal. Lord Luo, tama ang prinsesa, mga chess pieces kayo kung tutuusin, gamitin mo kapag kailangan mo at itapon kapag hindi. Tumingin si Luo Jin kay Haijin at sinabing, ano sa tingin mo? Sabi ni Haijin, hindi ito opinyon ko, kundi opinyon ng pinuno ko. Han Sanchen. Eksakto. Hindi ba malinaw kung buhay siya o patay na? Tanong ni Luo Jin. Oo, ngunit ngayon nalaman namin na ang usok ay tumataas sa likuran ng kalaban. Bagamat wala kaming ebidensya na magpapatunay na ito ang pinuno ng alyansa, mula sa pangunahing Loika, walang pag-aalinlangan na siya, dahil walang sino man ang maaaring lumitaw sa kanilang likuran sa oras na ito. Bukod dito, ay di nang iniwan ng pinuno para sa akin bago siya umalis, iyon ay, ang lungsod ng Yetian ay ang aming pangunahing lungsod, sa kabilang banda, ang aming lungsod ay nasa parehong opinyon pinuno. Sinulyapan ni Luo Jin si Luo Yinger at nakitang tumanggaw din ito, at hindi napigil ang mapangiti. Itong Han Sanchen, sa murang edad, ay mukha talagang matandang Zorro, ginawa na niya ang lahat ng pakulo at walang iniwan, matagal na siyang nandito, pagkaalis ko, naiisip kong mabuti ang sitwasyon sa Yetian Cheng makalipas ang ilang araw, this is something that even I must feel inferior ta. Ngumiti si Luo Yinger, totoo yan. Luo Jin, parang wala na tayong choice kundi harapin sila, halika rito. Humakbang pasulong ang ilang mga lingkod, narito ang Panginoon ng lungsod. Magpasimula ka agad ng anunsyo para sa emerhensya sa buong lungsod, hilingin sa lahat na maghintay, at magtipon-tipon sa silangan na tarangkahan. Oo, tandaan mo, ito ay isang emergency na pagtitipon sa pinakamataas na antas. Oo, umalis ang lingkod, at sa ilang sandali, isang kakaibang tunog ng tambol ang tumunog sa buong lungsod. Ang tunog ng matulin at malakas na tambol ay nakakaramdam ng nakakabingi. Tere na rin, sabi ni Luo Jin. Tumanggaw si Luo Yinger at Haijin at sumunod kay Luo Jin patungo sa silangan na tarangkahan. Habang nasa daan, natatanaw nila ang mga tao sa lungsod na humahanggos patungo sa silangan na tarangkahan sa takot. Bilang mga taong nakatira o nagnenegosyo sa Yetian City sa buong taon, natural na alam nila ang iba't ibang sitwasyon sa Yetian City. Tulad ng kakaiba at mabilis na tunog ng tambol, para sa sino man sa Yetian City, ito ay isang senyales bago dumating ang sakuna. Ito ay may kaugnayan sa kaligtasan ng buhay ng bawat isa, kaya natural, sinusubukan ng lahat ang kanilang makakaya upang magtipon. Hindi nagtagal, sa ilalim ng silangan na tarangkahan ng lungsod, mahigit 100,000 katao mula sa Yetian City ang nagtipon dito, halos mapuno ang silangan na tarangkahan. Anong nangyari? What big thing happened? Bakit biglang tumunog yung heavy drum ng emergency assembly?
Yet Ian City ay malapit nang bumagsak, ngunit ano ang kinalaman nito sa atin? Wala naman kaming ginawa para tulungan si Han Sanchen. Kahit pumunta siya para makipag-areglo sa amin, hindi magiging big deal. Huwag na nating banggitin na hindi naman tayo tumulong kay Han Sanchen, kahit ginawa natin, ano ang mangyayari? Hindi sinisisi ng batas ang lahat, sinira nila ang lungsod, gusto pa ba nilang ayusin ang mga account na ito sa atin? What the hell is going on? Is it a prank? On the way here, I saw the city lords coming over. It's not like they were playing a prank, they just told him na nandito sila. Ang mga tao ay automatikong umalis sa daan, at si Luo Jin ay inakay si Luo Yinger at ang iba pa ng dahan-dahan sa gitna ng karamihan. Nang makita ang naguguluhan at naligalig na mga tao, itinaas ni Luo Jin ang kanyang kamay upang senadoryasan ang lahat na huminahon. Pagkatapos medyo tumahimik ang mga tao, tumikim si Luo Jin. Walang kakayahan si Luo sa pagtawag sa lahat dito, ngunit kailangan kong sabihin sa iyo ang katotohanan na lahat tayo ay nasa problema, at ito ay isang malaking sakuna. Pero buti na lang, may pagkakataon pa tayong baguhin ang ating kapalaran. Isang sakuna, Panginoon ng lungsod, anong sakuna? Oo, hindi tayo tagahan Sanchen, kahit nasirain ang Yetian City, wala itong kinalaman sa atin. Panginoon ng lungsod, ano ang nangyayari? Napakunot ang noo ni Luo Jin, sa tingin mo ba mas makakabuti tayo kung atakihin tayo ng mga taong iyon? The person over there is our old master after all, possible bang gusto pa niya tayong pahirapan? Oo, ayaw nila, di ba? Wala tayong ginawa para maawa sa kanila, hindi nila tayo magugulo. Yes, City Lord, baka naman may ginawa kang sorry sa kanila at natatakot ka na masettle nila ang score in the future, kaya nandito ka para takutin at sadyang udyukan ang isang grupo natin na lumaban. Patayong bar, Lord Luo, kung ganito ang kaso, masyado kang unreasonable. Mapait na ngumiti si Luo Jin, halatang hindi siya nasisiyahan sa pagiging mali, gayunpaman, ang mga maaaring umupo sa kanyang posisyon ay malinaw na sanay sa mga bagay na ito, at ang kanilang kaisipan ay halos mailalarawan bilang hindi magagapi. Hindi man lang nagalit si Luo Jin, tumingin lang siya sa lahat at nakangiting sinabi, kahit hindi big shot si Luo, siya pa rin ang Panginoon ng lungsod, ganyan baka kontrabida si Luo. Maaaring manampo si Luo Mo sa kanyang personal na dignidad na si Luo Mo ay ganap na walang makasariling motibo sa bagay na ito, kahit nagawin niya ito ay katulad ng iba, ito ay isang makasariling hakbang lamang bilang isang magulang o asawa. Si Luo Yinger ay bihirang lumahok sa mga malalaking kaganapan, lalo pat magsalita sa harap ng napakaraming tao. Ngunit ngayon, siya ay tumayo. Naniniwala akong malinaw na malinaw sa lahat kung anong klaseng tao ang ating matandang Panginoon. Naniniwala akong hindi ko na kailangan pang sabihin pa ang tungkol dito. Ang gusto ko lang ipaalala sa inyo ay nawasak na ni Han Sanchen ang blood pool sa likod nila, sa madaling salita, matagal nang naputol ang supply ng pagkain ng kalaban. With their food deprived of food, what kind of group are they now? I'm afraid the hungry wolves overestimated them, right? Kaya, gusto kong itanong, kung ang mga gutom na lobo na ito ay biglang sumabog sa lungsod, sa tingin mo ba ay mamamatay sila sa gutom dahil tayo ang lumang koponan? Sa tingin ko hindi. Kapag nagugutom ang mga tao, may mga kumakain, not to mention that these are a group of demons who kill without blinking an eye. At wala tayong relasyon sa kanila. Tapos na akong magsalita, pag-isipan nyo na ang sarili nyo. Natapos magsalita si Luo Yinger at tahimik na tumabi. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kaguluhan sa puso ng lahat. Oo, papasukin ang isang grupo ng masasamang lobo, at ang mga gutom na lobo ay hindi magiging magalang sa iyo, kakainin lamang nila ang karne at kakagaitan ang mga buto. Ang prinsesa ay bihirang magpahayag ng anumang mga opinyon sa mga bagay na ito kung saan maraming tao, ngunit sa pagkakataong ito siya ang nangunguna, naganap na nagpapakita ng kabigatan ng sitwasyon. Kailangan talaga nating pag-isipang mabuti ito. Sa totoo lang, parang malalagay nga tayo sa panganib, pero ang tanong, ano ang magagawa natin? Oo, malapit nang masira ang lungsod, at may mga kalaban sa paligid, huwag na lang lumaban, wala tayong pagkakataon kahit gusto nating tumakas. Ang bagay na ito ay hindi madaling hawakan.
Nakikinig sa talakayan sa ibaba, tumayo si Hyjin sa oras na ito. Lahat, maaari ba kayong makinig sa akin? Lahat ay tumingin sa malayo, bagaman sa isang tiyak na lawak, ang ilang mga tao ay dapat na sinisisi si Hyjin at ang kanyang mga barkada, kung tutuusin, kung hindi pa sila nagsabog ng food points ng isa't isa, hindi pa uunlad ang mga bagay-bagay hanggang sa puntong ito. Hindi rin sila haharap sa kapahamakan. Pero ngayong umabot na sa puntong ito, wala na silang masyadong mapagpipilian, kaya ang mga opinyon na lang ni Hyjin ang kanilang pinakikinggan. Alam kong marami sa inyo ang masisisi sa amin kung bakit kami nagdulot ng krisis na ito sa pamamagitan ng pagpapasabog ng dugo at pagkaputol ng supply ng pagkain ng kalaban, ngunit sa aming pananaw, kapag ang dalawang hukbo ay nag-aaway, ang paggawa ng mga bagay na ito ay talagang normal. Siyempre, kung pinipigilan mo pa rin ang iyong hininga, maaari mo kaming salakayin sa oras na ito at gumawa ng ilang mga tagumpay sa harap ng iyong matandang amo. Problema, kaya karamihan sa inyo o ang mga asawa at anak na babae sa paligid ninyo ay mamamatay. The only way is if we work together. Pagtutulungan. Anong ibig mong sabihin? Nagtutulungan, paano ito paraan ng pagtutulungan? What qualifications do you have to cooperate with US now? You are just generals of a defeated army, you can hardly defend yet Ian City. Yun lang, sabihin na lang natin, hindi kita pinapagalitan, pero ito ang aktwal na sitwasyon, lahat kayo ngayon ay naliligaw na aso, what's the point of cooperating with you? Hindi man lang nagalit si Hyjin at nakangiting sabihin mo man na naliligaw kaming aso o basura, tatanggapin namin, pero walang ibig sabihin, dahil kami lang ang pagpipilian mo. You can think of a way to fight them on your own. There are two ways. One way is to wait for them to take action and resist, but, that time, wala ka pang paghahanda, isda at karne ka lang sa chopping board ng iba, resisting won't make much sense. Isa pang paraan ay ihanda ang iyong sarili ngayon at pagkatapos ay maghanda upang labanan sila, gayunpaman, gusto kong tanungin ka, kung ito ang kaso, mas mabuti bang magkaroon ng mas maraming tao o mas kaunting tao? Pagkarinig nito, maraming tao ang tumango. Gayun din, kahit hindi mag-survey ang mga tao ni Hansang Kanfang, mas mabuti pa rin ito kaysa wala, bukod pa rito, kahit na ang mga normal na tao ay alam na kahit gaano pa kasama ang mga tao ni Hansang Kanfang, sila ay mas mahusay pa rin kaysa sa grupong ito ng mga tao. I also know that you will be hesitant, after all, mahirap mag-ipon ng lakas ng loob na gawin ang ilang bagay. Ngunit kailangan mo ring maunawaan na ang mas maaga mong gawin ang hakbang na ito, mas malaki ang iyong pag-asa na mabuhay. Siyempre, maaari mo ring bigyan ito ng pagkakataon at tingnan kung gagamitin nila ang iyong mga asawa at mga anak na babae bilang pagkain, walang mga lungsod sa paligid ng Yetian City. I think they have to do this, they can't starve himself to death, right? Don't blame me for not reminding you that people with a lucky mentality are in the bottom of society, and they have no right to choose. So, think clearly, once that time comes, it will be too late for you to regret it. Dahan-daang naglakad si Luo Jin at nagsalita, lahat, nagnenegosyo ka man o nagsusumikap, ano ang gusto mo? Hindi lang ba masaya ang buhay mo? And I think that family and family talent is the foundation of happiness. Kung may gustong pumasok ngayon at patayin tayo at sirain ang ating tahanan, hindi ba talaga tayo lumalaban? Isang grupo ng mga tao ang tumingin sa akin at ako ay tumingin sa iyo, halatang napaniwala sila. Walang paraan, ang mga bagay ay umabot sa puntong ito, may ilang mga pagpipilian na hindi na nila gustong gawin, ngunit tila kailangan nilang gawin ito. Lahat, wala akong gustong sabihin pa. Isa lang ang sasabihin ko, bilang City Lord ng Yetian City, ako, si Luo Jin, ay isa ring ama. Kapag ang buhay ng aking anak ay nanganganib at ang buhay ng buong lungsod ay nanganganib, pinili kong kunin ang sandata sa aking kamay at labanan sila hanggang sa wakas. Matapos magsalita ay lumingon si Luo Jin at tumingin kay Hyjin. Deputy Commander Hyjin, ako, Luo Jin, ay pinili na sumama sa iyo ng personal. Okay. Tumango si Hyjin, nanunumpa din ang Polar Bear Legion na mabubuhay at mamamatay kasama ang Yetian City. Alam ko rin na maaaring hindi ka maniwala sa sinabi ko, ngunit kailangan ko ring sabihin ang totoo sa aking puso. Sa palagay ko,
kahit na ang kalaban ay makapangyarihan ngayon, hindi ito magagapi. Una, bagamat napakalaki ng tropa ng kalaban, napakalaki rin ng kanilang konsumo. Naputol ang kanilang mga supply ng pagkain, ibig sabihin matagal na silang nagugutom. Sila ay mamamatay sa gutom, o kaya'y gutom na hanggang sa pagod, at iyon na ang pagkakataon natin. Pangalawa, pagod ang hukbo ng kalaban pagkatapos ng paulit-ulit na labanan. Ang napakalaking hukbo ay sumalakay sa ating Yetian City ngunit nabigong salakayin ito ng mahabang panahon, at mababa ang kanilang moral. Ang ating leader ng alyansa ay sinasalakay na sila ngayon mula sa likuran, at sila ay lalo pang napagod, inaantok. Sa makatuwid, kasama ang nabanggit, naniniwala ako na hanggat nagtutulungan tayo, ang kalaban ay hindi masisira. Pagkasabi nun ay hindi na nagsayang ng salita si Hyjin at hinailan na si Luo Jin paalis. Malinaw naman, hindi na kailangan ni Hyjin na mag-lobby kahit kanino, at wala itong kahulugan. Ang talagang kailangan ay ang kanilang paggising sa sarili at nabuo sa sarili nilang panlaban. Isang baluktot na melon, hindi ba ito matamis? Pero nung aalis na si Hyjin at yung iba pa, may tumayo. I want to join you too. Tama ka, kung papasukin natin sila sa city, baka hindi na nila tayo paalisan, di bale mamatay ako, pero hindi dapat mapahamak ang babae ko. Ako rin, bilang lalaki, kahit anong hinanakit mo paglabas mo, pero hindi kaya ng mga babae natin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!